Hello, Mike Tess. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Bilang pambungad na awit, awitin po natin itong page 189. Awitin po natin ng may kasiglahan. May lupang sakdal ng ganda. Mayroong lupang sakdal ng ganda na handa sa atin ng Ama, at sa daay hintay tayo niya, sa daan ay pagsasama. Panahon masaya kung tayo'y salubungin niya. Panahon masaya, sa langit tayo'y magkikita, sa baybaying sakdal ng ganda. Awit natin di magmamaling, ang hilahil do'y wala na. Kapayapa ay sa atin. Panahon masaya kung tayo'y salubungin niya. Panahon masaya, sa langit tayo'y magkikita, sa baybaying huli ay ating iaalala, dahil sa kanyang pagmamahal at sa pala niyang ibinigay. Panahon masaya kung tayo'y salubungin niya. Panahon masaya, sa langit tayo'y magkikita. Sige po, maraming salamat po sa atin pong inawit. Marahil ay minsan pa po tayong umawit dito po sa page 90. Higit siyang tumatamis. Iniling ko po sa ikatlong stanza, tayong lahat ay tumayo. Jesus, araw-araw puso ko'y nalalapit, sa ringal ng umaga'y higit ang kanyang tigil. Higit siyang marilag sa lahat kong iniisip, araw-araw sa akin higit siyang tumatamis. Di natin malilip dito sa pampangin, doon higit at higit ang tamis niya sa akin. Walhati niya'y bumati nang aking siyang makita, higit siyang marilag kaysa tala sa umaga. Kasiyahan ang kaluluwa ko sa kanya'y labis, araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin malilip dito sa pampangin, doon higit at higit ang tamis niya
sa atin. Tayo po'y tumayo. Aking puso may agad niyang iniibsan, sa kaniyang piling pawi na ang kalungkutan. Mahal ko ang Kristong sa sala ko ay nagsakit, araw-araw sa aking higit siyang dumadamis. Di natin malilibig dito sa pampangin, doon higit at higit ang tamis niya sa atin. Hingin po natin kay kapatid na Christian na pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa inyong mga gawain, lalo na po sa nagdaang oras, ang Sunday School po. Patuloy po, salamat po sa inyong gawain ngayon. Kami po ay dadako sa preaching service. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming patnubayan ng banal na Espiritu upang sa ganun kami po ay makapagbulay, kapag-aral ng iyong mga salita. At dinadalangin din po namin ang kaorasan, bagamat maulan po, ay sa inyo po namin dinadalangin, nawa po ay pakamahin niyo po ang panahon upang ito ay hindi maging hadlang para kami po ay mag-aral. At dinadalangin din po namin, Ama, ang iyong mga kapatiran na hindi namin kapiling ngayon, sa anumang pong kadahilanan ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Maging Ama, ang dadatnan ng iyong mga salita sa pamagitan po ng mga video na mapapakinggan nila sa YouTube, Ama, ay sa inyo po namin nilalapit. Maging ang iyong anak na gagamitin na maghahayag ng iyong salita ay sa inyo po namin dinadalangin na pagkalooban niyo po siya ng karunungan nagmumula sa inyo. At ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Sige po, Brother Christian, salamat po sa panalangin. Siguro po yung ating pong announcement, lagi yung ating pong mga gawain sa lingguang gawain ng Panginoon. At ganoon din po yung sa mga outreach Bible study, siguro ay marahil ay sama rin po natin sa panalangin dahil nakita ko rin po yung oras. Siguro yung sa mga YP mamaya rin po yata meron po silang pinaka-banding. Sama rin po natin sa panalangin. Siguro tinatawagan ko na po si Brother Wilson, yung ating pong tagapagsalita. Thank you, Brother Abel. Oh. Sige po. Pasensya na po kayo. Every first Sunday po kasi ay Pacquiao po, Pacquiao. Simula Sunday school hanggang sa Valenzuela po niyan ay ako po yung talaga na tagapangaral at tagapagturo po. Siguro for the sake na it is related po ito sa ating message this morning, ito ay palasak na naririnig natin na katanungan, illustration and katanungan, yung po na mayroon pong isang tatay na may 2 anak na lalaki at sila ay mayroong bukirin. Ang sabi po nung tatay doon sa kanyang bunsong anak, sabi niya, "Anak, tignan mo nga ang bukid natin at baka kailangan na siya ng katubigan." Ang sabi nung anak na bunso, "Sige po, tay. Ako po ay pupunta sa bukid at titignan ko at kung sakaling
walang tubig, ay papatubigan ko, sabi niya. Pero alam niyo po, itong itong panganay na anak naman, na unang inutusan ng tatay, bago yung bunso, yung panganay ang inutusan. Ang sabi nung panganay, "Ayaw ko po, ako po ay abala." Kaya naisip nung tatay na utusan yung bunso. Pero alam niyo, yung bunso na nagsabi na siya'y pupunta at tutubigan yung kanilang bukid, hindi siya sumunod. Samantalang yung una na kinausap, yung panganay, na sinabi niya, "Hindi ako pupunta," nung ma-realize niya na baka masira ang kanilang palay, siya ay pumunta. Ang tanong ko po ito, sino po ang may kasalanan dun sa tatlo? Hindi po. Ang tanong, tama po ba yon? Sino ang tama dun sa dalawa? Yung bunso na nagsabi na pupunta pero hindi pumunta, o yung panganay na nagsabi na ayaw kong pumunta pero pumunta? Sino po yung favor doon sa bunso? Wala. Sino yung favor doon sa panganay? Wala pa rin. Dahil all the story na to, siguro dahil alam na po natin. Maliwanag na wala pong tama roon. Kasi ang tamang pagsunod dapat ay, eto yung tanong ko talaga eh. Dahil luma ng tanong yun eh. Ang tanong ko eto, yung tamang pagsunod ay ano po? Nasa puso. Yun yung importante. Nasa puso. Kaya yung dalawa na yon mali eh. Yung tama, ikaw ay nag-agree and then ikaw ay sumunod. Kaya ngayong umaga po ay bakit ko po ibinigay na illustration ito po sapagkat mayroon pong kinalaman ito sa message natin this morning. At marahil tayo po muna ay manalangin bago natin basahin yung ating teksto. Let us pray. Ama, salamat po sa oras na ito. Patuloy na pagpalain mo po kami mula sa iyong mga salita. Patuloy na liwanagan mo ang aming puso't kaisipan nang sa ganun po ay matahak namin ang buhay na nais mo sa amin, buhay na nakalulugod, buhay na punong-puno ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Nawa po ay pangunahan mo ang oras na ito, maging ang mga kapatid namin na may mga karamdaman na hindi namin nakakapiling, ipuin mo po sila sa iyong makapangyarihang kamay at pagalingin mo po sila. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Marahil ay nais kong buksan natin o tignan natin sa Deuteronomy, ang Book of Deuteronomy, sa huling bahagi ng Book of Deuteronomy, chapter 28, at babasahin ko lang po itong 1 to 2. Verse 1 to 2. At ganito po ang ating mababasa. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos.
Napakaliwanag po na ang mga binasa natin ay mga katotohanan na ang pagsunod sa Panginoong Diyos ng bayang Israel ay may kalakip na pagpapala. Kung titingnan natin, ito yung context niya. Obedience in the times of Old Testament resulting materially blessing. Maliwanag po ito. Actually, ang konteksto pong ito sa Deuteronomy chapter 28, ito po yung time bago sila pumasok sa Promised Land. Ito po yung huling mga panahon doon sa 40 years na wandering o paglalakbay nila from pagkatapos nila tumawid doon sa dagat, kung saan hinihati ng Diyos yung dagat from the slavery doon sa Egypt, going to the Promised Land. Dahil sila ay sinubok ng Diyos for almost 40 years po sila na naglakbay doon. Bagamat ito ay kaya nila po ito na a week or a month ay makarating sila doon sa Kanaan, doon sa Promised Land. Subalit sinasabi po ng salita ng Diyos, dahil sa hindi pa sila ready to conquer yung Promised Land, sila po ay tinuruan muna ng Diyos doon sa wilderness. Doon nila naranasan yung nauhaw sila, walang tubig, at pinabukal ng Diyos sa pamamagitan ni Moises yung bato na umagos ang tubig. Doon sila nagutom, walang pagkain, kung saan nagpaulan ng pugo ang Panginoong Diyos. At doon din yung mana, yung bread from heaven. Dahil gusto ng Diyos na matuto silang magtiwala. Dahil ang pagtitiwala sa Diyos ang siyang susi para sila'y sumunod sa Diyos. Kaya nga ang sabi, without faith, you cannot please God. Kaya ito yung time na bago nila pasukin ang Promised Land is sinabi ito sa kanila na kung, sabi rito, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently, yung masikap, unto the voice of the Lord thy God, observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the earth. Merong blessing. Maliwanag po yan. Earthly blessing o tinatawag na material blessing. At napakaganda po, napakadaming mga yung lupain nila, no? Pag tinamnan nila, magiging sagana ang kanilang ani, ang fertility ng mga women sa kanila, yung dadami, magiging malulusog ang mga anak. Sapagat during that time ay napakahalaga noong pagbuo nila ng nation nila. At yan ay napatunayan na ng Diyos doon sa Egypt. Kung saan ay nais na sila ay eliminate yung lahat ng kalalakihan pero hindi sila nagtagumpay. Dahil ang Diyos ay may plano sa kanila. At ito lang ang kondisyon para lahat yan, yung kanilang mga bakahan, mga tupahan, mga kanilang mga alagang hayop ay
Pararamihin ng Diyos. The only condition is to obey God. Sundin nyo lang. Sabi niya, ang lahat ng kanyang iniutos. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, dalawa lang ata sa mga lumabas doon sa Egypt ang nakapasok sa promised land. Caleb and Joshua. At the rest ay hindi nagtagumpay. Yun. Materially blessing. Kasi ang problema sa kautusan po, dito sa Santiago, tingnan natin. Kasi madaming iniutos ang Diyos eh. Hindi lang naman po yung 10 Commandments. Although parang nakasummarize doon, pero ang dami siyang inutos about life. Kung paano sila mamumuhay doon sa promised land. Maraming iniutos ang Diyos. Pero dito sa Santiago, sa James chapter 2, kung di ako nagkakamali, dito sa verse 10. Tingnan ko muna po. Ito po, tama. Ang mabigat po kasi ito. When God command them to obey the law of God, ito ang mabigat. Ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, yung lahat ng inuutos ng Diyos, ginagawa naman nila. Ito ang mabigat. Sabi rito, at gayon may natitisod sa isa, meaning you disobey. Kung halimbawa ipalagay nating 10, nasunod mo yung 9, subalit yung isa ay iyong dinisobey, ano pong sabi rito? Ay nagiging makasalanan sa lahat. Ito ang mabigat sa law. Ito ang mabigat sa kautusan ng Diyos sa panahon nila. Totoo yun, napakaganda ng mga blessing. May kalakip na mga blessing materially. Pero sisikapin mo yun. Kumbaga sa may buhat-buhat, kailangan bubuhatin mo lahat at wala kang ilalaglag. Sapagkat pag may nalaglag na isa, wala nang kwenta yung lahat ng binubuhat mo. That is the law. At napakahirap nun. Kaya yun yung sinasabi, masyado silang nabibigatan. Even the religious leader, after the time ng Old Testament, sa time ng ating Panginoon, yung mga religious leader, marami silang pinapapasan, iniuutos, gawin ito, gawin ito, gawin ito. Pero ang sabi ng Bible, pero sila ni daliri, simbigat ng daliri, ayaw nilang pasanin. At yan ang naging kalagayan ng tao. That's why we are all sinners. Dahil walang naka-perfect. Walang naka-perfect doon sa utos ng Diyos. Napakabigat nun. Kaya, kung yun ang basihan ng pag-akyat natin sa langit, mga kapatid, walang makakakyat sa langit. Sapagkat tayo pong lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Subalit salamat.
ang mga blessing ngayon ng Diyos ay maaari nating matamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang mainam. Hindi na para gawin ito, sikapin gawin ito. Kailangan hindi ako magkakamali. Pero we are failed. Kahit na anong gawin natin, tayo nahuhulog sa pagkakasala. Sa gawa, sa isip, sa salita. Pero ang sabi po rito sa Philippians ba o Ephesians? Tignan ko lang po muna. Ephesians chapter 1. Ito ang napakaganda. Nakita natin sa Old Testament, kailangan you completely obey the law of God. If you fail one, fail ka na sa lahat. At napakahirap nun. Pero napakaganda po ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ang sabi po, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Ito po, no? We are blessed us, na siyang nagpala sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ito yung invitation ng ating Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Kung ikaw ay pagod na, no, sa pagpasan ng mga utos para makamtan mo lang yung blessing ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, Matthew 11:28, ang sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha. Come unto me, all you that labor and are heavy laden. Kasi parang ang bigat ng utos Ang tinutukoy ng ating Panginoon dito sa kanyang imbitasyon, yung mga iniimbitahan niya, ito yung mga Hudyo, mga tao na nagsisikap para makamtan yung blessing ng Diyos, nagsisikap sila na tuparin yung mga utos ng Diyos. Napakabigat nun. Yung i-perfect nila yung utos ng Diyos. Para silang may pasan-pasan na napakabigat. At kung mayroon kang pasan-pasan na napakabigat, yan ay nagdudulot ng pagpapagal, pagod, sakit, hirap. Yan ang nararanasan ng tao sa panahon natin. Yung tinatawag na religious world. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ito isang imbitasyon sa isang tao na nagsisikap, na gawin ito, gawin yun, para makamit ang blessing ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, come. Come. Pagka sinabing come, it is your will. Ito ay desisyon mo. Ito ay imbitasyon pero nasa sayo. Kung lalapit ka sa Panginoon, at ang napakaganda, ang sabi niya, come
unto me. Hindi niya sinabing religion, denomination. Ang sinabi niya is a person. Come unto me. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Si Jesus na, ang sabi ni Pablo sa Efeso, na pinagmumulan ng mga blessing. Hindi materially na nauubos, nasisira, kundi mga spiritual blessing, mga makalangit na pagpapala na galing sa Diyos, na idinudulot ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, come unto me, all. To all who willing, to all who decide. Kasi pagka may imbitasyon, nasa sayo yan eh. Kung pupunta ka o hindi, it is your own will. At yun yung sinasabi sa John 3:16, that whosoever believe on Him should not perish but have eternal life. At yan ang invitation ng ating Panginoon. Sabi niya, come unto me. Your decision and to the person of Christ. Kaya ang blessing matatamo mo kay Jesus. Kung ikaw ay lalapit kay Jesus at kalakip ng kanyang invitation doon sa mga nahihirapan, ano yung promise niya? I will give you rest. I will give you rest. Ano pong ibig sabihin nito? Dati, sinisikap mo para makaakyat ka sa langit, gawin ko ito, gawin ko ito, gawin ko ito. Pero sometimes, meron kang mga bagay na hindi magawa. Failed ka. Kung minsan, mas madalas, mas marami kang ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. At ito ang invitation ng ating Panginoon, mga kapatid. Nang sabihin ng ating Panginoon, come unto me, He invite you in an intimate relationship with God. Relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap at sumampalataya. Binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Once you decide to come to the Lord, kaya yung invitation niya is a relationship. Relationship. At siya yung source ng blessing. Sabi rito sa Ephesians, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. In Christ. Hindi na kailangan gawin mo ito, gawin mo yon. Para makuha mo ang favor ng Diyos. Makukuha mo ang favor and blessing ng Panginoong Diyos sa iyong present life. Not to do this, to do that, but to believe in Christ as your Lord and Savior. Kikita mo ang buhay mo. Pagpapalain niya.
Not only materially, but spiritually. Ano po yung mga spiritual blessing? Kakaroon ka ng katubusan sa iyong mga kasalanan, magkakaroon ka ng kapayapaan, mayroon kang kagalakan. Sometimes hindi man kayang ibigay ng mga material blessing yan eh. Kaya yung blessing na yung pagpili mo sa kautusan na mayroong material blessing is more than sa ino-offer ng Panginoong Hesus. Ang sabi nga ni Paul, yung mga bagay na nakikita natin ay mga bagay na pansamantala lang. Sige nga, tumingin ka in your surroundings, in your entire life. Yung mga nakikita mo, lahat yan ay hindi nananatili. Kahit gaano kagara ang sasakyan, kahit sabihin mong made in Japan pa. Kasi pagka sinabi nun, made in Japan, matibay eh. Pero nasisira din. Lalo na ngayon, pagka made in China, mas lalong mahina. Hindi ako anti-China, pero yun yung totoo. Siguro nakwento ko na sa inyo yung kasi meron kaming tindahan, namimili kami sa Divisoria. Nakita ko yung battery na ang mura. Ever ready. Sabi ko, malaki kikitain namin dito. Namin binili. Kasi nung may bumili, after one day, after kinabukasan, bumalik. Sabi niya, yung battery na nabili ko sa iyo, wala na, sabi niya. Ko, bakit? Nung basahin ko, dahil galing Divisoria, made in China, hindi pala siya ever ready battery. Nung basahin ko, everyday battery. Everyday. Sabi ko, pasensya ka na eh. Kaya naman mura naman eh. Sabi ko eh, everyday battery. Mga kapatid, walang material blessing na nananatili. But the blessing, if you choose Christ in your life, kung siya yung pipiliin mo sa buhay mo, kung tutugon ka sa invitasyon niya, ang sabi sa Ephesians, ibe-bless ka niya. Mga spiritual blessing. Sometimes yung material ay karagdagan na lang yan eh. Promises din po kasi ng Panginoon yan eh. Pero ang the most important, magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka ng genuine joy in your life. The only source noong mga blessing na yan ay ang relasyon sa Panginoon. Yun yung blessing. Yun yung blessing. Napakagaan noon. Sometimes kahit na maraming kulang na material sa buhay mo, kapag ang Panginoon ay nasa iyo, siya yung kukumpleto ng buhay mo. Parang at ease ka. Kahit na may sakit ka, malubhang sakit, marami kang mga pangangailangan, nawala, mga material na sa buhay na ito, mapayapa ka at may kagalakan ka. Sapagkat ang kagalakan at kapayapaan ay blessing. In Old Testament, in the way na sila'y bine-bless materially ng Panginoong Diyos, to be happy. Para sila'y maging mapayapa, masaya. But nakita natin na merong more than doon sa blessing, yung obedience in Christ is more than a blessing materially.
Sapagkat ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at kagalakan sa buhay ay ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos. Sabi nga ng isang awit ni Res Valdez, actually si Res Valdez, yung kumawit po ng Tupang Ligaw, taga rito siya sa Florida, taga-Pabanlag siya. Actually, nung kasikat-sikatan niya ay nakaharap ko siya ng personal at binigyan niya ako ng kanyang tape na Tupang Ligaw. Meron siyang pirma. Youth pa lang po ako na na-invite ako na retreat ng Pabanlag noon. Yung isa ako sa speaker sa mga youth. Doon ko siya na-meet. At siya nag-aaral pa lang noon, nursing. Si Res Valdez. Ang ganda nung kanyang awit na Tupang Ligaw. Ang sabi ron, kung sino man ang wala kay Kristo, siya'y parang isang tupang ligaw. Ibig sabihin po nun, pagka ikaw ay wala kay Kristo, para kang naliligaw. You are in danger. At ganyan po ang maraming tao. Kahit na nasa iyo na ang lahat, materially, pag wala po ang Panginoon, parang empty ka. Parang may something lack, may kulang sa buhay. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Samantalang kung ang Panginoon ay nasa iyo, kahit maraming kulang sa buhay mo, parang kompleto ka. Sabi nga ni King David, nung na-experience niya yung intimate relationship with the Lord, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Parang sinasabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. Wala na akong hinahanap pa. Mga kapatid, kumusta? Ikaw ba ngayon ay nagsisikap, nagpupumilit, pinapasan, gumagawa ng sariling para ikaw ay pagpalain ng Diyos? Kumpletuhin mo kasi mahulog ka lang sa isa, nahulog ka na sa lahat. You fail. But even you are failed so many times, if you come to the Lord Jesus Christ by faith, He will give you rest. He will give you assurance. He will bless you. Not only material, but spiritually. Magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, katiyakan na ikaw ay aakyat sa langit. Spiritual blessing is more than material blessing. Kaya dito sa Deuteronomy na pinag-aaralan natin, although pinapakita roon, hindi ko po sinasabi na lalapit tayo kay Jesus, sapat na yon, at hindi po. Tinuturo din doon na ang pagsunod sa Panginoong Diyos ay talagang may nakikita ng Diyos. At even sa atin, no, yung prosperity, yung protection, yung provision, yung favor ng Diyos, kapag ka ikaw ay sumusunod sa Panginoong Diyos, yun ay makukuha mo in Old Testament. But today, in our present, believe only on the Lord Jesus Christ, you gain all these things. At marahil ay magpapatotoo ang mga bawat sumampalataya sa atin sa Panginoon na tayo ay more than rich. Parang higit tayo sa mayaman. Naalala ko po, ito matagal na to, nakwento ko na rin ito. Dahil po sa drugstore, ay madalas mga checky lang po kami dyan eh. Tapos 30 days, 60 days. Kaya madalas po ako sa bangko. Lalo na nung panahon na, ngayon hindi na eh.
Hindi na ako madalang na lang ako dahil mas focus ako ngayon sa ministry. Noon, halos everyday. Minsan nga pagka hindi ako nakakapunta, yan si Brother Abel, alam niya, minsan na papa-deposit ako sa kanya dahil alam niyo yung nag-aabol ng tseke, gano'n, eh. Everyday nasa bangko ako, diyan sa Florida Bank. Alam niyo yung mga nakakasabay ko diyan at naging mga kaibigan ko ngayon, mga sila Jay, sila Totem, yung mga negosyante na minsan nagkikita-kita kami. Tuwing magkikita kami, nagkakakuwentuhan, parang nakikita nila masaya yung buhay. Samantalang sila, ang yayaman nila puro parang nakakunot ang noo. Sabi niya sa akin, "Mabuti pa ikaw," sabi niya, "mukhang malakas yung negosyo mo." Sabi ko, "Bakit?" Parang easy-easy ka lang, eh. Sabi ko, "Hindi, naghahabol din ako, kamukha niyo. Buti nga kayo kahit di kayo maghabol meron naman kayo, eh." What is the difference? Mayaman sila, kami sakto lang. But yung nakikita nila, hindi dahil sa siguro tinitimbang niya, ganito na karami yun sa'kin, eh, pero bakit worry ako? Samantalang ito, easy-easy lang, baka mas marami yun sa kanya kaysa sa akin, ah. Parang gano'n yung thinking nila. Sabi niya, nakikita ko kasi pa-easy-easy ka lang, eh. Sabi ko, malakas kasi ako sa taas. Sabi ko. At do'n ko na share yung gospel. Sino yung mas pinagpala sa'min? Maraming pera na akong walang pera. Mas pinagpala tayo, mga kapatid. Kahit wala tayo ng maraming mga bagay, yung nais nilang maranasan na kapayapaan, kagalakan, na inakala nila makukuha nila do'n sa kayamanan, irap sila, nabibigatan na sila, hindi nila makamtan-kamtan. Samantalang tayo, na eto yung kalagayan natin, dahil si Kristo'y nasa atin, nabubuhay tayong mapayapa, may kagalakan sa Panginoon. Mga kapatid, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ang siyang tunay na susi ng maraming mga pagpapala. Sometimes hindi lang spiritual, even materially, minsan bine-bless tayo ng Panginoon. At yun yung promise niya sa Matthew 6:33. Sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God." Yung kingdom of God doon, yun yung kanyang kaharian, yun yung doon, yung kanyang church, yung ating paglilingkod, yun. Seek ye first the kingdom. Unahin natin yun. At meron na naman promises. And all these things. Ano yung all these things? Yun yung dinidiscuss niya doon, yung pananamit, yung mga pangangailangang material. Nandun sa Matthew 6 yun, eh. And all these things, sabi niya, shall be added. Ibig sabihin, kahit hindi mo pagpaguran, hindi mo pagsikapan, ang pangako ng Diyos, idadagdag na sa iyo ang mga bagay na yon. Mga kapatid, Jesus is the key for all this blessing. Materially, spiritually. Kaya kung meron po sa atin na parang nakakaramdam ng pagod, dapat kong gawin ito, gawin yan. Ang sabi ng Panginoon, "Come unto me." And the promise, "And I will give you rest." Sabi sa Old Testament, gawin ninyo, pagpapalain ko kayo. Ang sabi sa New Testament,
lumapit ka kay Jesus, pagpapalain ko kayo. Nawa po ay tunay na ang bawat isa po sa atin ay magpasya na makipagrelasyon sa Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po at nakita po namin ang isang napakalaking biyaya para makamtan po namin ang iyong mga pagpapala. Ang kami po ay tunay na lumapit sa aming Panginoong Yesus. Tanggapin po namin siya sa aming buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Nang sa ganun po ay makamtan namin ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Hindi lamang mga pagpapalang material, pinansyal, pisikal, kundi lalo tigit ang mga pagpapalang espiritual. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita at dumadalangin po kami na kung mayroon man po sa aming pagtitipong ito na punong-puno ng kapagalan, kabigatan sa buhay, tulungan niyo po siya na magpasya, na lumapit po at tanggapin ang imbitasyon ng aming Panginoon nang sa ganun po ay maranasan niya ang tunay na kapahingahan ng buhay na nagmumula po sa aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, maraming salamat po sa kapatid sa mga salita na nahayag. Isang announcement po, bali by next Sunday, yung ating pong potluck. Nawa ay hindi po natin makalimutan ito. Bilang pagbubulay po, awitin po natin itong page 186, kung sumapit ang lahat sa langit. Niling ko po sa huling istansa, tayong lahat ay tumayo at pangwakasan po tayo ni Brother Norman para sa ating closing prayer. Pag-ibig ng pag-ibig ni Jesus, awitin ang awa niyang gusto sa tahanang walang lungkot na hiniyad ang lubos. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Tayo ay magpatuloy na dapat umaasang maglingkod na ganap na upang ating mamasdan kanyang kalwalhatian. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Tayo sulong hanggang sa ating mata mo, ang palanganda sa Kristiyano, upang makasama tayo doon sa langit ni Kristo. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Sige
Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali na inyo pong ipinagkaloob po sa amin sa pag-aaral, sa pagbubulay ng inyong pong mga salita, sa pagsasama-sama po bilang isang iglesia. Maraming salamat po, Ama, sa hamon po na mula po sa inyo pong mga salita. Patuloy, nakita po namin sa inyo pong pagkakaloob po na inyo pong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay doon sa krus, umako ng aming pong mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng aming pong pananampalataya sa Kanya, ay nasumpungan po namin ang biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya naman po sa oras po na ito, tulungan niyo po kung meron man po sa amin pong bilang, sa amin pong sa lugar po na ito, ngayon po, na wala pa pong katiyakan ng biyayang kaligtasan po na ito. Tulungan niyo po siya na makilala po niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan na mapapahamak doon sa walang hanggang kaparusahan. Naway magliwanag po sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay para sa kanya. At kung siya ay magdidesisyon na sumampalataya kay Jesus at tanggapin bilang Panginoon po niya at sariling tagapagligtas, maaari rin po niyang masumpungan ang biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ganoon din po, tulungan ng bawat isa po sa amin na nakapag-desisyon na po na sumampalataya at tumanggap kay Jesus. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng patuloy na malapitang relasyon po upang sa pagsunod din po sa inyo pong kalooban, tulungan niyo po kami at nubayan niyo po ng inyong pong banal na Espiritu na lagi po ang inyong pong kalooban ang aming pong sinusunod sa aming pong buhay upang nang sa gayon ay igawad, matanggap po namin ang mga pagpapala po, hindi lamang po sa mga material na inyo pong pinagkakaloob, lalo't higit ang mga biyaya pong espiritual. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong anak na ginamit, na naghayag po ng inyong pong mga salita. Ang lagi po naming dinadalangin na ipagkaloob po ang iba yung kalakasan pong physical po sa Kanya upang patuloy po na magamit niyo po siya sa mga ministeryo na inyo pong pinagkatiwala po sa Kanya at patuloy ng Kanyang buhay ay maipaglingkod po sa inyo pong mga gawain. Bless niyo po ang bawat isa po sa amin at patuloy din po na sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang mga natitirang oras na meron po kami sa maghapon pong ito at patuloy na pangunahan ang susunod po na gawain. Ang lahat pong ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.